Isang mapagpalang pagbati po sa inyong lahat and welcome back po muli sa ating munting channel. Interesting po itong video na panonoorin natin ngayon tungkol sa buhay ng veteranong aktor. Idolo to sa larangan ng kontrabida at palagi nyo po itong makikita sa mga movies ni Senator Bong Revilla. Marami na siyang ginawang mga pelikula pero puro sidekick lang siya o kontrabida. Ito po si Sir King Gutierrez. Pero bago po yan, please like, share, and subscribe. Click the notification bell para updated ka sa tuwing mag-a-upload po tayo ng bagong videos. Pati na din dito sa channel ni Sir Julius Babaw Unplugged. Umpisa na po natin and let's go. Narito po tayo ngayon sa lugar kung saan naninirahan ang sikat na karakter aktor na si King Gutierrez. Lingid sa kaalaman ng marami, napakarami na pong pagsubok sa buhay na naranasan itong si King, nakamuntik niya ng ikamatay. Yan po ang ikikwento niya sa atin mamaya. Pero bago yan, subscribe muna kayo sa aking channel at sa Christine Babaw's channel. Hi, King! Kamusta? Kamusta ka? Buti naman po. Tawang tulong ng Panginoon. Oo. Galing ka sa ospital? Opo. Oo. Buti nakakaano ka pa rin, no? Nakapag-bukotol pa ako eh. Oo. Ito ang bahay nyo. Opo. Ayan. Pero talagang... Manong Julius. Ito po yung munti kong tahanan. Oo. Gano'ng katagal ka na rito nakatira? Tagal na po. Before to, nung first term ko as counselor, office ko po ito. Ngayon, kinonvert ko na nung nag-decide ako na iuwi na sila rito. Sinuwi ko na kasi nalalayuan ako. Saan ka ba dati? Kamarin. Caloocan. Caloocan. Malayo, oo. Oo, malayo nga. Kasi alam ko, itong si Sir King Gutierrez, nung nagpasyal kami sa Bacoor, nakita ko to sa SM Bacoor. Antigas pa ng katawan niya yan. Siguro mga year 2017. Pero mabait. Kumaway lang ako. Sabi ko, Idol King. Talagang gumanon lang di siya kasi medyo malayo yung pagitan namin. Kaya hindi na ako nakapagpa-picture nun. At itong asawa niya, napakabata ngayon, no? Matatapos yung opisina ko ng alas 5. Matatapos ako sa mga lakad ko ng mga alas 11, alas 12. Uwi ako doon, tapos alis ulit ako ng umaga. Malayo nga. O pakilala. Malayo yun. Kamarin. Caloocan yun eh. Tapos alam ko nakatira yan sa Bacoor eh. Cavite. So bumabiyahe siguro yan ng 4 na oras. Pagka ganun, talagang napakalayo, no? Po ka sa mga miyembro ng pamilya mo? Yan po ang asawa ko, si Luz. Hi Luz, hello. Ito yung panganay ko. Hi! Hello. Casey, Kathleen. Ito si Casey. Si Casey. Ito po yung bunso ko, Tito Julius. Hello, kamusta? Wala ba mga mahilig mag-artista sa inyo? Naku, wala po. Walang hilig. Wala, ewan ko. Ito, puro arte lang to. Mahihain eh, no? Walang sumunod sa yapa. Oo. Wala. Isa lang ang artista sa pamilya. Si Jorel. O nga pala si Jorel, no? Saka may isa pa, di ba? Wala na. Si Pepper. Si Pepper. So, dalawa ang artista mo sa pamilya, si Jorel, saka si Pepper. Si Pepper. Okay. Yun ang mga nagmana sa pag-aartista. Si Pepper, galing siya ng ABS-CBN eh. Ganda ng Ano yun? Deal or no deal? Opo, sa Theodore. Yung ganon. Yung nagbubukas ng ano? Ng... Sa bagay, itong si Sir King, talagang pag nakita mo ng personal yan, guwapings yan, at saka tigas ng katawan. Tsaka lalaking lalaki, pati paglakad, pati pananalita niya.
Kaya kanino pa ba magmamana to? Kita mo naman yung ano ng anak niya, oh. Maleta, no? Pera. Oo. Ayun. So most of the time, dito lang kayo sa bahay na to. Yes. Dito lang. Hindi kayo masyado umalis. Umalis naman din po. Minsan-minsan. Opo. Oo. Kapag may bakasyon, Oo. like ngayon, bakasyon po. Oo. Pag busy si daddy, wala pong bakasyon. Oo nga. Teddy. Napahinga lang siya. Asan yung mga pusa? Pakilala mo sa mga pusa nyo. Yan si Acer, yung kinunan mo rin Oo, kanina. nakunan ko na. Sino-sino yung mga pusa? Ayan, Ito si lumabas na, Nipi. Ayan, si Buntis. Buntis yan? Opo, buntis siya, girl. Ayun, Teddy. Ayun, dalawa, oh. Saan? Ayun si Teddy. Teddy. Mahal yan, mga ganyang pusa, oh. Si Beefy yan. Teddy, come here. Teddy. Yan Ito si Teddy. Yan ba, tatay? Opo, ito. Hindi, ito ngayon. Oo. Ito. Opo. Hindi, si Teddy ang tatay. Ngayon. Opo. Ngayon, di ba ito? Hindi Oo. po, ito. Si Teddy. Ayan. Yung mag-asawa yung dalawa yan. Eh, magkapatid yan eh. Actually, magkapatid sila. Oo. Pero, syempre, sa animals Eh, pinangamatanda yun. Oo. Tapos ito sumunod. Tapos meron pang isa nandun sa kumpare ko. Ako po Tapos talaga yan. sa pusa. Oo nga eh. Si Dad, nahilig na lang siya sa... Guys, kasama na ho natin ang isang veteranong aktor, ang ating kaibigan King Gutierrez. Yes, Manong Julius. Nice to see you again. Galing lang po kasi niya sa ospital. Well, sa akin lang, Manong Julius, sana ibigyan pa ako ng another kalakasan ng ating mahal na Panginoon para naman maitaguyod ko yung aking mag-iina. Mahal ka ng Panginoon kaya hanggang ngayon nandito ka pa rin. Kasama ka pa rin namin. Salamat po sa Diyos. Bago natin pag-usapan yung mga challenges sa iyong buhay at sa iyong, syempre, ang iyong pamilya, pag-usapan muna natin yung nakaraan. Paano ka ba napasok sa pag-aartista? Ganito po yan. Nag-start po ako nung bata. Siguro at the age of 8 or 9. Mga ganon. Ewan ko kung kilala nyo pa si Saldi Shornack. Oh yeah, of course. Yung Saldi mag-asawa. Shornack. Si Shirley Gorospe. Unang-una ko pong ginawa kasi that time is Tierra Santa, Alamat ni Saldo, Pagtutuos ng Dalawang Panginoon. Bata ka pa noon? Opo. Child actor. 8, 9. Ang kasabayan ko pa lang that time, si Jay Ilagan. Artista ako ng Zay. Talagang veteranong aktor na pala to, no? Ang tagal niya ng artista. 9 years old. So, anong taon na siya ngayon? Zay Production. Punta ako kay Roberto Gonzales. Mga mahilig sa karate nung araw. Sino? Yan, si Roberto Gonzales. Tapos noon, napahinga na ako. Nag-aral na ako. Tapos ako ng theology. Oh. Di ba theology, pagpapari yan? Yung ano? Pastor. Dapat ba magpapari ka? Pastor. Ah. Galing akong seminaryo. Oh. Si kuya ko, ano yun, mahilig sa mga happy-go-lucky. Natangay ako. Ayun. Nakatikim ka Nakatikim ako ng ligaya sa labas. Nung unang makatikim ako, dumiretso na yan. Dumiretso na yan. Bisyo. Biglang hindi dumating may nagsushooting doon sa baba. Okay. Biglang hindi dumating si George Trigan. Pumanik yung assistant director sa taas. Kumukuha ng cameo role. Andun that time, andun sila Paquito, sila Romy, sila Sandro. Yeah, mga Diaz yan. Kaya Kastila yung mga yan. Tignan mo naman yung mga itsura niya, no? Lalo na to si Sir Romy Diaz. Idol talaga rin to. Pati lalong idol ko to. Si Sir Paquito.
Ang galing umarte niyan, kahit saan niya ilagay, pwede. Mapa-comedy, mabaklaman siya, at action. At saka yun nga, yung kontrabida. Diyan talaga siya pumutok. Sila Talabis, sila Bamer Moran, ako, si Conrad, andoon kami, mag-inuman. Bigla kong inano ng dalawang magkapatid, si Paquito at saka si Romy. Ito si King. Hindi ko alam na doon pala talagang linya ko. Anong role mo doon? Parang boyfriend ng something. Oo. And I don't know kung sino yung Parang babae. beat role Beat lang. role. Hindi major. Hindi. Sundalo po kasi ko. Ano ka lang isundalo? Ano ka? Seminarista. Magulong takbo ng ano ko. So from seminarista, naging ka sundalo. Diyan po may i-reveal siya kung bakit siya napasok uli sa showbiz, pero sundalo po siya, di ba? O tapos? Meron siyang mission. Na-assign ako sa anti-drugs. Intel ka. Hindi po, agent ako talaga. Naghahanap ka ng mga gumagamit Oo. sa showbiz. Parang ganon sa showbiz. Na hindi nila alam na yun ang trabaho mo. Okay. Hanggang sa dadakmain ko na eh. Bakit dahil hindi mo tinuloy? Nakagawa na ako ng 2 pelikula. Nahuli mo na dapat, Pero dahil nga nagustuhan mo na rin yung pelikula, Ayoko na. hindi na dapat ikaw yung gumawa nun para Hindi sa sarili mo. na. Pero sinumbong mo pa rin sila o hindi na? Hindi na. Hindi na talaga. Nalimutan ko na sila. Yung 2 yata tumigil, pero yung babae patuloy. Sumikat na yung King Gutierrez. Wala na. Wala na, binitaw mo na. Ayaw mo na. Ano yung nagpasikat sa'yo na pelikula? Yung nakilala ka talaga as King Gutierrez? Sambala ka lang. Okay. PJ to, no? Fernando po. Anong role mo doon? Ako, bali, akong pumatay kay Julie Vega. Anak niya. Julie Vega, ito, maaga tong namatay eh. Pero kung hindi to maagang namatay, superstar na rin to. Kasi ganyang edad pa lang niya, talaga napakadami niya ng fans. At saka magaling umacting. At saka favorite din talaga to ng masa. Halos kabatch ata nito sila Maricel Soriano. So, hinanting ka niya? Actually, yung pag-aartista ko, ang daming ang daming disgrasya. Ito, ano to eh. Ika-5 utos, huwag kang papatay. Ito. Nag-i-stunt ka rin, no? Pinag-aralan ko. Nakaw, Pinag-aralan ko. Kasi sabi ko, nandito na ako eh. Sabi ko, kailangan matutunan ko lahat yung Kaya lang, kumikita ko. Mas malaki bayad pag gano'n. Hindi. Ano? Kasi hinahamon ko yung bida eh. Paano? Kamukha ni Daboy. Meron akong ginawang lusot sa salamin. Sabi niya, tirahin mo ba yan, King? Sabi ko, kung titirahin mo. Sabi ko nga. Kasi kung anong ginawa ko sa kanya, yun ang gagawin niya sa akin. Sabi ko, tinira. Tinira ko. Hindi niya tinira. Takot pala yun. May lula. At? Bayad siya. Bayad siya. So, mga ilang pelikula na gawa mo? Sa Ako, buhay? dami. Dami. Laging kontrabida yan? Meron akong sidekick. Meron akong Comedy, gano'n. Minsan. partner. May mga ginawa kong comedy noon kay Tito Vic and Joey. Kay Joey and Vic. Kay Jimmy, kay Chiquito, Dolphy, kay Weng Weng. Si FPJ, anong kwento mo kay FPJ na hindi mo makakalimutan?
Mabait talaga. Ang kagandahan kay Kuya Rani, pagka nakita ka, di ba, malaki ka sa kanya, gustong-gusto ka naman. Dahil? Eh, laki yung bubugbugin niya. Mas gusto niya malaki. Nagmarka ako nung araw, kung natatandaan mo, Manong Julius, yung Heredero. Oh, yes. So, Heredero. Di ba yun yung panghapon? Doon ako nagpakalbo. Panghapon yun, napalabas, di ba? Anong role mo doon? Akong tatay nung tatlong bata. Tama. Si Richard Arellano, si Manilyn Reynes, si Glyza Herradura. Ayan. Nung ginawa ko yung Heredero na yon, pagputo ko doon, dire-diretso na yan. Ano pa bang nagawa mo after Heredero? Halos lahat ng artista ginamit ako eh. Gusto nila yung binubugbog ako. Kontrabida ka na talaga doon. Pero binubugbog ko rin sila. Ayun na, nagpatuloy yun, no? Hanggang sa, yun na nga, di ba, probinsyano na kinuha ka ni Coco. Tapos ayun nga, nagugulat nga ako eh. Probinsyano. Bigla, pinunta. Maganda, mga kababayan, pagka i-reveal niya na yung asawa niya kasi masyadong ang laki ng agwat ng edad nila, no? Maganda kung paano niya napaibig yon, ikikwento po niya. Yun, interesting po yun. Anak ko rito eh. Siya ang kausap. Sinong pumunta? Si? Yung direktor. Sabi ko, sinong bida? Coco Martin daw. Sabi ko, sige. Tira ko. Hindi ko pa nakakasama yan. Anong first impression mo kay Coco nung nakita mo siya? Noong una, hindi ko alam na yun yung bida. Sabi sa akin, Tito Ed, King, yan ang bida natin. Sabi nga, ito ko, maliit lang. Bagets. Sabi ko, artista ng ABS-CBN to. Sabi ko gano'n. Yun. Tapos hanggang sa, nung first scene, pinakilala ko ni Michael De Mesa. Sabi ko, ibang klaseng ano to, artista. Dahil lahat ng nakita ko, puro lumang artista eh. Ngayon ka lang ulit nakatrabaho ng ano. Mga goons. Oo. Sabi ko, Yun yung maganda kay Sir Coco Martin. Binibigyan niya ng pagkakataong muli na makapagtrabaho, makita uli sa TV yung mga datihan na parang sabihin nating nalaos or hindi naman nalaos, siguro medyo nawala ng proyekto. So yun yung mga binibigyan niya. Kaya malaking tulong ni Sir Coco Martin sa mga artista dati na matagal nang hindi lumalabas sa pelikula. At maganda rin yun sa mga manonood kasi medyo na-miss nila yung ganong mga klaseng tao at yung mga pag-acting ng mga tao na yon. So salute sa mga ginawa ni Sir Coco dyan. kung nabuhay ka ako tong mga goons Sabi ko gano'n, nagkaroon ng trabaho. Ang unang usapan namin, 5 days lang ako. Inabot ako ng 6 months yata. Gano'ng katagal. Saka naalala ko yun, ang role mo nun, parang police ka nun, di ba? Warden. Warden ka noon. Kontrabida ka nun. Palagi Kontrabida ka. Katao ko ni Eddie. Hanggang sa, yun na, hanggang sa natapos. Kaya nitong Batang Quiapo, nakita mo, iba na uniforme namin. Colonel. Julian. Nakapag-subscribe na ba kayo? Please subscribe. Baka hindi pa. Mag-subscribe na kayo. Ngayon na! Dahil iisa-isahin ko kayo para palalahanan.
Kayo naman, nagbibiro lang ako. Ngayon, kwento niyo sa akin kung paano kayo nagkakilala ng dalawa. Okay, ikaw. Ayan, maganda yan. Paano mo siya nakilala? Ito napakaganda mong Hindi, asawa. kasi andun ako sa bahay ng barkada ko sa San Juan. Sabi ko, sino yung babae na yun? Eh, nandun ako sa may tindahan. Naka-standby ako. Sabi ko, padalan mga ng barbecue. Ayos barbecue. Yung barbecue. Kaya dalan. Hindi tinanggap. Pero nahalata ko, panay ang forma niya na. Kasi lumalabas na ng bahay eh. Lumalabas na siya ng bahay, pupunta ng tindahan. Gano'n. Sabi ko po, nag-i-LRT lang to. Sabi ko, makukuha ko to. That was how many years ago? Ilang taon na yan nung nagkakilala kayong dalawa? Ngayon po, I think magsi-17 years na po kasi kami. 17 years ago yun. Yes. So, ganito na itsura ni King noon. Ano na rin, kalbo na rin. Kalbo Oh. po, pero syempre mas bata-bata po. Nung nakita ko siya, talagang hindi ko siya tinantanan. Hanggang sa niligawan ko na siya. Ayun, hanggang sa matagal din. Ilang taon ka na? 18. 18 years old. Opo, kaka-18 ko lang. Legal naman So, na. nag-work ka na noon? Opo. Saan ka nag-work ng time na yun? Nag-SM po ako. SM. Tapos, ano rin po ako. Ano to Naging yaya din po ako nung Stowaway to eh. Hindi. Stowaway. Hindi ako Ikaw talaga. Nagkataon, sabi ko, Laglaga na to, laglaga. sabi ko, iuwi ko siya. Daddy, hindi. Hindi. Ano ka ba? Hindi ba? Hindi. Nag-work nga ako. Di ba nga kasi ako that time. Yung mom ko, pinag-work ako kasi nga, di ba nga, para pag nag-school ako, meron akong pang tusto sa sarili ko. Bukod doon, pati sa kanila. Yan, hindi ko alam. Ayun. Ang pagkakaalam ko, stowaway ka eh. Kaya tayo in-interview eh. Malaki kasi talaga yung agwat ng edad nila. Makikita naman natin sa itsura, di ba? At ayun, salute din sa asawa ni Sir King kasi talagang sinabi niya kung ano yung mga pinagdaanan niya dyan sa buhay. No, hindi siya nahihiya. Hindi. Ligaw siya talaga. Doon sa amo ko talaga. Doon Sa amo mo? Yes. At hindi naman talaga nakakaya, no? Yung pagiging nagyaya siya sa doon nga sa kung saan nakita ni Sir King Gutierrez sa San Juan daw. So makita naman natin na maganda naman talaga yung asawa ni Sir King, tapos bata pa, no? Yes po, nung time na doon ako nakatira kasi kapitbahay nga namin. Okay. Doon din siya. Then, palagi siyang nagdadala ng mga pagkain, basta lahat po, pero hindi ko po yung tinatanggap. Ang tumatanggap po, yung anak nung, kasi nga po, yaya ako nung bata. Actually po, kaya naman po ako napunta doon, hindi ko naman po talaga gusto. First time ko po talaga na maging kasambahay yaya nung, tinanggap ko po that time nun dahil nga po kailangan ko mag-earn ng money lang yun, okay. Para makapag-aral po ako. Pero ang sabi sa akin is magtitinda ako sa store. Pero ang naging work ko po pala doon ay opo. Tapos kapag inuutusan din po ako maglaba, naglalaba ko, wala naman po akong sabi niya. Yes na po. nakita ka dyan. And kaya naman po ako natutong maglaba dahil tinuruan ako ng mom ko. And yun, na-inlove daw po siya sa mga puting sampay ko. Sabi gano'n niya. Ayun po talaga yung sinasabi So niya. para magkapit-bahay yung pinagtatrabahuan mo, tapos siya nakikita mo nagsasampay, naglalaba. Tindahan lang. Tindahan. Yes po. Sabi ko, sira yung phone ko. Kasi ayoko nga siya nakausap. Ganun po yung dating that time na sabi ko, wag sira yung phone ko, wag ka nang mag-message sa akin. Ganun na sabi niya, sige bibili. Hindi siguro dahil sa itsura niya, hindi dahil siguro sa itsura ni Sir King yon. Kasi si Sir King, pag nakita mo to,
Talagang iba yung dating niya, lalaking lalaki. Siguro sa layo ng agwat ng edad nila, kaya medyo ilang lang yung babae. Kaya ayaw niyang entertainin to si Sir King. Pero doon pa rin naman napunta eh. Ilan kita. So may mayroon lagi siyang paraan, para makausap niya po. May makausap niya ako. Hanggang sa okay naman po talaga yung phone ko. And then sabi niya, bumaba ka, sabi ganun, nandito yung phone ko. Pero never ko po talaga siya nilabas. So inabot na po siya doon na hanggang madaling araw nag-iintay sa akin. Pero wala po siyang gusto nakita. wala. Opo, hindi ko po talaga tinatanggap lahat ng binibigay niya. Para sa akin po kasi. Nung inuwi ko na siya, inuwi ko na sa bahay. Fast forward ka na eh. Hindi. Teka muna, wala mo na uwian sa bahay. Doon mo na sa ligawan yun mo tayo. Yun na ang katugtong nun eh. Ay, hindi po. Matagal pa po yun. Ang matagal. Ang ligaw niya po basta talaga December sa akin yun. Ay siguro umabot din po ng 3 months siyang nanligaw. 3 months nanligaw. Talagang patay na patay ka muna sa kanya talaga noon. Opo, 3 months siyang patay na patay. 3 months niligawan. Opo, ligaw po siya. Sa 3 months na yun, non-stop po yung padala niya lagi sa akin ng pagkain, lahat ng pasalubong. Pag umalis po sila galing sila Amerika, punta ng Cebu, kahit saan po. Ang Generous pala to at galante si Sir King, no? At syempre, gano'n naman mga lalaki, lalo pagka ganyan na ang layo na agwat nila eh, no? Talagang kukunin niya yan sa panunuyo talaga. bagsak po ng pasalubong niya lahat dun sa amo ko. Pero never po ako kumain ng bigay niya. So happy naman yung kasi kasama mo sa bata. Opo. Kasi ang bilin kasi sa akin that time ng parent ko. Kasi nga laki nga po akong probinsya. Kila Kuya Boy. Kila Kuya Boy. Ano bilin? Sabi niya, kapag binibigyan ka ng pagkain, wag mo kakain kasi baka nga daw magayuma ako, baka may ganun nga. Pero baliktad. Baliktad. Ako pala ang ginayuma. Grabe si Daddy, Hindi ko alam. So, kailan ka nagsimula makaramdam ng feelings for him? Nung 3 buwan na siya naliligaw, nawala siya ng 1 week. Pero nagsabi siya na, na suko na siya, ganyan. Kasi parang wala nga daw po nangyayari yung update niya, ligaw niya, lahat ng ginagawa niya. Tapos, sabi ko, okay lang. So, yun. Akala ko okay lang. Then, nung parang 1 week na po ata siyang hindi nagme-message sa akin, na nag-update kung nasaan siya. Kasi kahit hindi ko po siya tanungin before, nag-update siya. So, parang nanibago ako nung wala pa. Ganun talaga mga technique dapat, no? Everyday mong sanayin na sinusuyo mo siya. Tapos pagka bigla talaga isang araw na hindi ka na nagparamdam sa kanya ng medyo tumagal na 1 linggo, babaliktad. Talagang ikaw na ang hahanapin yan. Parang si Kuya King hindi yata Kuya kasi tawag. Kuya pa rin, ha? Kuya tawag ko sa kanya, Kuya King. And then po, parang hindi siya nag-message. So, message ko siya. Sabi ko, Kuya King, kamusta? Parang 1 week ka atang wala. Yun pala, nasa Amerika pala siya. Nung pagbalik niya po, doon niya palang yung message ko. Sabi niya, kakauwi ko lang, galing kami ng US. Then after nung US nila, dumiretso sila ng San Juan, yung pasalubong niya, lahat din, nandun din dumating. And then sabi niya ganyan, na-miss po ba ako? Sabi niya ganun niya sa akin. Tapos sabi ko sa kanya, oo, na-miss kita. Doon na nag-start po yun, yung parang and then sabi niya, sige, magpaalam ka dyan, papaalam kita kay Kuya Boy. Di ba nagsabi? Oo, paalam kita. Sabi ko, sige, ikaw bahala. Kasi bata pa nga po ako noon eh. So hindi ko pa naman din alam kung paano yung ng talagang love sa ganitong edad. First time mo na Opo, sa kanya. Opo. Mayroon po akong naging boyfriend po before. Lang yun, puppy love lang yun. Pero siya talaga. Ito yung true love. Opo, ito na hanggang ngayon po. Hanggang sa high school po ako noon nung first. Pero po yun, puppy love lang. Ito talaga. So sumama ka? Sumama ka? And then, yun yung sabi ko. Sa kotse, binuksan mo yung kotse. Hindi pa. Ang nangyari. Sumama ka, no? Excited ka naman. Ang nangyari po that time ng Sir Julius,
Di nagpaalam po siya sa amo ko kasi syempre hindi naman ako pwedeng... Sino nga pumayag na eh? So pinayagan. Ang sabi kasi ni Kuya Boy noon, Luz, ang tagal na nang liligaw sa'yo si King. Baka, pwede mo naman ng, kausapin ng panahon. Sabi ko, Kuya Boy, totoo po ba? Sabi ko, seryoso ba na, na natatakot ako eh. Sabi ko, ganun. Kasi malaking mama nga po siya, di ba? Tsaka kontrabida pa. Parang pinupush din nila talaga ako kay King. Kasi mabait nga daw po itong taong to. 10 years na daw po doon nila nakakasama sa sa San Juan. So kilala na nga po nila. Ako hindi ko po talaga siya kilala that time. Pero eto Manong Julius, nung malaman niya na artista ko, ay hindi po. pinanood niya na nung pinanood yung pelikula ko. Hindi po, hindi po. Siguro kasi hindi po, yung ang natatandaan ko siya before kasi bata pa po ako noon eh, nung una ko siyang napanood sa yun ni Senator Bong alias Kong Pogi. Yun po yun. Opo, pero syempre bata pa nga po siya noon. Tapos yung buhok niya may kulay pa noon and long hair nga. Hindi ko siya na-recognize kasi kalbo na siya. nung po, tapos malaki na siya, may edad na siya. And yun, sabi ko, siya ba yun? Yung kontrabidang yun. Then yun, kaya pala nakakatakot. Then after po doon, nagpaalam na okay na. Sinundo niya po ako. Pero ang nangyari po, nung nasa kotse na po kami, yung van niya pa po kasi na Starex na artista van yung niya. Kasama, ang dala-dala niya, lahat ng mga gamit niya nandun. Hindi ako tumitingin sa kanya eh. Sabi ko sa kanya, Kuya King, sabi ko. So parang first date to, no? Opo, first date. Tapos sabi niya, hindi mo ba ako ikikis? Sabi ko, kisagawin. Ang bilis, pag matanda po talaga, ganun po talaga siguro. Fast forward, no? Tapos sabi ko, wag na muna tayo mag-kiss. Sabi ko, so hawak lang kami. Pero yung kamay ko, ginaganon niya, kinikis niya na. Ganun siya. Tapos, yun na. Parang naiilang po ako that time sa kanya. Kasi parang, ganito pala talaga. Ganito ba? Ganito pa yung normal. Action star kasi, no? Lalaking lalaki. Tsaka malayo talaga yung agwat ng edad nila. Talagang sanay na to si Sir King. Tsaka talaga pag nakita niya yun, lalo na kabataan niya, talagang lalaking lalaki, maskulado yan. Tsaka guwapings din talaga. Normal na date, pero sa isip ko, parang hindi naman. And inikot niya lang po ako sa buong city ng San Juan. Tapos, ang ginawa niya po, bumili lang siya ng food dyan sa Jollibee. Pero binalik niya rin po ako dun sa amin, di ba, Daddy, no? And then sabi niya, fast forward na tayo. Hinatid ko na sa bahay. Hindi pa yun. Huwag na, fast forward na nga eh. Pagdating sa bahay, hindi na ako pinaalis. Yung sa kanya po ayaw talaga. Niya na akong Hindi po totoo yun, sir. Next time, kakabit ako kayo noon, pan-lie detector. Malaman natin kung sino yung sasabi ng totoo sa dalawan to. Parang naging na yung tayo eh. Parang masaya Peace and cheese Opo. Pero marami akong deal sa kanya that time. Sabi ko, pag inalis mo ako dito sa work ko, paano yung pag-aaral ko, paano yung mom ko, parang yung family ko po kasi gusto ko talaga makatulong. Yes, opo. Hindi, sabi niya, huwag mo nang isipin yan, ako na bahala, sabi ganyan. So sabi ko sa kanya, hindi ba nakakaya? Sabi niya, hindi daw. Sabi niya, umalis ka na dyan. Inalis niya na nga po ako dun saan. Hanggang sa inuwi niya na ako ng bahay namin. Pero ang nangyayari po nun, ayaw ko po talaga. Tanda ko yun, December 21. Nang nangyari po talaga nun. So, nililigaw ko po siya kasi ayaw ko po talaga na, ayaw ko naman din talaga dun sa gusto niya. Pero gusto niya talaga. So, pinagbigyan ko po. Sabi niya, ang dami mong reason na parang hindi ko siya tanggapin, ganyan. So, ginagawa niya naman daw lahat. So, parang naawa ko kay Daddy. Pumayag na po ako na umuwi na po ng bahay namin. Nung umuwi na po kami, pero bago po kami umuwi ang ginawa niya po, ganun siyang tao nagbili ng mga grocery. Parang yun na yung paliligo niya. Opo, paliligos niya sa mom ko, sa parent ko, nagbili ng bigas. Sabi ko, grabe bang, nahanap buhay na po yun nangyari. And then, ayun, hanggang sana umuwi na po kami.
doon na po nag-start yung ano namin. Hindi na ako pinauwi. Hindi ka na pinauwi. Hindi po, hindi kita pinauwi. Hindi yung totoo. May po siya kasi may work siya noon. Wala? Parang nag-usap lang po. Nag-usap lang po sila nung parent ko. Pero bago po, kinausap muna ako ng mom ko. Sabi niya sa akin, anak, ano ba yung inuwi mo? Sabi ko. Hindi niya nakilala? Nakilala niya po. Pero syempre, parang yung age kasi ni daddy sa kanya ay mas may edad ka daddy sa kay Mas matanda ka kay mama. sa mami niya. Pero sa papa ko, mas Kay may edad papa. po yung papa ko. Tanda. Kasi yung gap din po ng papa ko ay 12 malaki rin. years. Opo. Pero sa amin, 35 years. Ang diferensya Po. 35 Okay. years. Yes Wow. po. Ano ng edad ko? Age doesn't matter. Oh, Yes. Hanggang kaya. Tira. Okay. And then, So, yung gap nyo, ng edad nyo ay kasing edad mo, which is 35 ngayon. No? magsa-17 na siya. ganun 17 na. na siya. Oo. Pero ang tawag niya po kasi Sir Julius agad kahit sa mom ko, mama agad. Hindi man lang tita or something. Siguro awkward nga po kasi yung edad nila. So yun. At ang sabi ng mom ko, may asawa na yan, ganyan. Parang lahat na po ng magulang, syempre pag magulang po talaga, maraming sasabihin, maraming yung mas makakabuti para Maraming sa anak against. yung opo. Normal naman po yun eh. Pero pinakita naman po ni King na siya, matatanggap siya, Deserve. ganun po. And naman Tanggap naman ako. Eventually. na-develop ako siguro sa kanya nung nagkaroon na po kami ng anak. Ganon. Opo. Ganun yung processing po nung ko sa kanya. Medyo matagal. Oo. And then, Pero mas maganda yung ganyan na tumagal talaga yung processing bago ibinigay niya yung love or doon niya talaga totally naramdaman, no? So, ibig sabihin, yung mga ganyang babae, mahirap talagang makuha or maligawan or makuha yung loob. Kaya siguro, talagang itong si Sir King, swerte na rin dito sa napangasawa niya. Kasi nung naging sila naman talaga, tingin ko, never tong nagloko. Never talaga. Habang nabubuhay si Sir King, no? Kahit nga siguro, mawala si Sir King, talagang nandun pa rin yung love niya forever. nagkaroon na kami ng Kathleen, which yun ang anak ko, si Kat. Doon ko na po talaga siya minahal. And parang na talaga, parang sabi ko, eto na talaga, eto na yung buhay na. Kasi ang hirap po hindi ko din po kasi alam kung paano paano i-handle yung relationship nga po namin. Kasi hindi lang naman po kasi ako yun hindi lang, marami pa po kasi siya that time noon. So parang nung time na nalaman ko, na-hurts ako kasi mahal ko na siya. So yun, pero prinove niya naman sa akin na ako lang, yun ako. Ayun. So, tinalikuran mo na yung iba mong mga girls. Nung hindi pa, nagbago si Daddy. Nung kahit magkasama po kami, nagbago po siya. Siguro nung nagkaroon na siya ng karamdaman. And nalipat na siya ng Christian. Lumabas na yun. Si Casey, yung bunso. Kailan lang. Bakit naisipan mong mag-focus ka lang sa Ang sabi ko lang sa sarili ko, ayoko na. Parang ayoko nang dagdagan pa yung anak ko dahil ang total na anak mo ay ilan? 16? 13. 13? 13. 13. Dalawa sa akin, 3 dun sa una, 4 dito sa 7, sa 11. Pangalawa. Tapos sa akin, sa iba pa, Siyam. meron tigi-isa. 13. Tapos, Pero lahat yung tinanggap ko po. Okay naman kayo ng mga anak mo? Nag-uusap-usap Yes. sila? Opo. lahat. Pati mga anak ninyo, nakikita-kita? Opo, bonding po. Siguro, syempre, Yung nandun din. bunso ko, madalas doon sa Sa kapatid. kapatid oo. na. Ngayon po, okay naman. Pero ang ang mga kapatid niya naman po, mahal na mahal sila. Lahat naman sila. And kapag nandito naman po sa bahay, naasikaso ko po sila lahat. Ang tawag nila sa akin,
Tita, o kaya Mami Ate, Luz, ate. Mami Luz. Iba-iba. Mudra, ganyan. Ang mga anak ko, ang importante sa akin mga anak ko, mawala na kayo, basta Grabe importante sa akin. Rekta magsalita talaga eh, no? Kahit ano yung asawa eh. Ganyan talaga barako kasi. So, hindi naman ibig sabihin baliwala yung asawa niya, kundi masigit na sinasabi niya na ganong kahalaga yung anak talaga. Sa akin mga anak ko. Kaya alam niya yun. Sinabi ko sa kanya yun. Pero pag nawawala po ako, lagi siya ako na. Ay, siyempre. Okay. Joke lang po yun. Happy times, pero siyempre yung Opo. hindi naman masyado magandang parte ng buhay ninyo nung nagkasakit siya. Ano yung Yes unang-una niya po. sakit? Ano po, inatake po siya atake. sa puso. 4 times siyang nagkaroon ng karamdaman. Kaya kung titignan natin siya ngayon, ni-interview siya ni Sir Julius, parang healthy pa rin siya hanggang ngayon, no? Blessed pa rin talaga siya ni God. Ang first attack niya po ay 2015. Ito 2015. Ito yung mga panahon na malakas ka pa 15 manigarilyo. Yes, opo, 2015. 25 ako Tapos that sumunod 17, no? parang 1 year lang, 17. 17. So una, heart attack. Heart attack. Major heart attack to? O, Opo, yung parang angioplasty. Ay, na angioplasty ka na nun. Opo. ilang ano ka? Tatlo. Nakatatlo nung una. Tatlong stent. Opo. Nung pangalawa, 2 din ang nailagay. So, tatlong atake niya na po kasi ang nangyari. Pero hindi ako nanghina doon. Hindi ako nanghina ako sa COVID. Yung, So first, yung heart attack, nakatatlong stent siya, Yes, angioplasty, and then yung pangalawa, pangalawa, 2017, atake pa rin po sa puso. Nasa ano ko noon, Apo. nasa December yun eh. Yes, nasa ano ka nun, open ng Christmas open lights Open ng light Christmas ng Bacoor. lights. Konsihal po siya niyan nang nangyari. And Bigla akong ano naramdaman mo? wala, parang nung una naihatid ko pa yung ano ko eh, EA ko eh. Naihatid ko pa. Tapos umuwi ako. Parang yung buong bahay Tumatagan. nakadagan sa akin. Yan yung first Hindi attack ako, niya. ano, Opo. Bumalikwas akong ganon. Pagbalikwas ko, sabi ko hindi na maganda. Sabi ko yung kotse, labas. Kasi noong time na yun, yung kotse ko nakagarahe. Diyan. Hmm. First attack mo yan. Sabi ko yung kotse, labas nagmamaneho naman siya. Sa heart center po lahat Heart ng center. gawa niya. Oh. Sabi ni Senator, Yung si Senator tumawag. Lahat naman po si Sen. Lagi siyang involved, no? lagi. Lahat. Oo, kasi lahat din ng movie talaga ni Senator Bong Revilla, makikita niya yan si Sir King. Palaging nandun yan, palaging kasama. At mahal na mahal yan talaga ni Sir Bong, no? Lahat ng Revilla. Maski si Ate Wena, si Mayor Strike, involved sila lahat sa akin. Yung mag-asawa, si Senator Bong at saka si Lani. Yan. Inanon nila ako. Pinilit akong makondisyon muna. Nasa ICU ako nun. Tapos dinala ko ng heart center. Hindi ako pwedeng pabuksan dito. Doon ako pabubuksan. Pagdating ko naman doon, hindi naman pumayag yung doktor, di ba? Na i-bypass ako. Yes. Kasi kaya naman daw ng sa angio. Okay. Nung second hospital ko, Second attack mo, nasa kanyan, lightning, opening lightning, ng Bacoor. Tapos, 17. Ang nakaano sa'yo yung si Primero, Yes, di ba? si Vice. Sabi, Kuya King, ano nangyayari sa Ano kanya? nangyari? Parang Heart bigla na attack lang yun. po siyang parang nilalamig ng malagkit, di makahinga. Hanggang sa, yun po, na ano po siya, Yun pala, dala na po siya inatake na kasi ako. inatake na siya sa puso. Anong ginawa sa'yo sa heart center?
Ganun din. Ayun pa meron rin. na naman. Opo, dalawa. Kasi ano Dalawa. po, ang Dalawa life, naman. ang ano niya po kasi dati nun, Sir Julius, ang buhay niya po kasi before, ano po siya eh, medyo abusado siya sa katawan niya. Malakas manigarilyo, tas nagiinom pa po siya. That time, hindi pa po kasi siya non-Christian, Catholic pa, ano pa po talaga siya, Catholic. So, lahat ng bisyo, talagang kinukuha Sinubukan niya. niya lahat. Opo, lahat. Basta lahat na ng Tsaka nung panahon talaga dati, yung mga panahon nila, ganyan talaga ang mga tao, no? Lalo na pag may pera at artista ka, talagang andyan yung inom, sigarilyo, at saka syempre, nahahaluan niya ng, makakatikim din niya ng mga hindi dapat, no? Kaya siguro yung ginagawa niya palagi na yun, babagsak talaga katawan niya, umaaabuso niya, ngayon siya sinisingil. bisyo, kung anong bisyo po yun. Pero drugs. Hindi ka Ay, nag-drugs hindi talaga. po. And then, Kung nag-drugs ka, baka Wala, napatay Wala na ka na ako. dito. opo. Then, yun Hindi pa siya nag-drugs niya na, sigurado yung sigarilyo ang malakas dyan, tsaka inom. nga po, ano niya po yun, second atake niya po yun. Ang sabi ng doc, ano pa rin po siya, swerte pa rin po siya, kasi sa pangalawang atake, nadala po agad siya sa hospital. Naagapan. Opo, naagapan. Ang pinagtataka po ng doktor, bakit daw, 1 year pa lang po di ba po? Tapos meron na ulit. So ano daw ba ang lifestyle niya? Ang lifestyle niya kasi that time, nagpuyat, manigarilyo. meron pa rin kahit na angioplasty na. Opo, nagaganon siya. Matigas ang ulo niya Ayun nung pala. ano na yan. And yun, thankful Third, na nakasurvive third siya. ano ko, COVID. Third na, 2020. COVID na. Yes, COVID. COVID Ito na na yun. yung COVID. Masama, tama. Opo, yung na ano na po, yung talagang lahat nun, di ba po? Ano? Muntik na. Opo. COVID siya. Basta Pero nagpaalam na ako eh. hindi pa naman. Hindi, ang nangyari Ano nun, ba ako nung nagka-COVID nagpaalam? siya. And ang sabi po ng doctor sa akin, sabi niya, Mami, ganyan, hindi na Kailangan ng butasan kinakaya ako. yung oxygen ng level niya. May heart problem din po kasi siya noon. So, ang ginawa sa kanya, para makuhaan po siya ng oxygen niya, yung level po, tinutusukan na po siya dito sa, para lang makuha. Kasi wala na po sa kanya makuha dito sa kamay. So, ini-inject na po Dito siya. na ako Opo. Diyan na siya sa pulso kinukuhaan ng oxygen. Yan po daw yung pinakamasakit na, na pag... Sabi ng Puso. doktor, Then after po nun, sabi, yan ang bubutasan daw po. pinakamasakit na. And Pangatlong araw ng- ang lakas lang din po ng loob ko nun kasi COVID po yun, di ba po? Bawal nang may kasama sa loob ng ng Ito, ang True. kwela sa akin nito, ano yan? Pangalan ng gamot na yan? Chinese medicine. medicine. Di ko ata- Napapainom niya sa akin. Tsaka wala po akong PPE na gamit. As in Nagulat po. nga. Wala kang Yes PPE. po, wala po. Nagulat nga yung mga Ang doktor sabi nga sa din po kanya. ng doktor, Nakakapasok ka doon sa... Ano kaya yung gamot na yun, no? Kasi maganda yun hindi siya tinabla ng COVID, samantalang nandun siya sa loob ng room na at yung loob ng hospital na yun, may mga ano yun, kunwari second floor, first floor, yung kung saan nakalagay yung mga pasyente talaga na puro COVID. Pero itong asawa niya talagang never na dapuan dahil sa may iniinom siyang gamot. Kaso hindi na ni-reveal dito eh. sa loob talaga po ako ng... Hindi siya lumalabas. Opo. Pero ang sabi nga Nandun po ng doktor, sabi niya, ang lakas ng ko daw, immune system Immune. ko. And sinob test din po nila ako, Negative. negative po Negative. ako. Pero lahat po nung nasa third floor, puro COVID cases po yun. Kasi may mga COVID harang-harang yan. na po. At saka bawal Lima na po kami. lumabas kapag bawal talaga lumabas. So yung unang COVID Dalawa, isa rito. Patay to. lahat po patay yung kasama Patay. namin Patay to. Opo. Patay to. Ito, naiwan ko. Pinakabalitaan ko. Namatay din. Namatay din. Ako lang ang Patay, ikaw lang nabuhay. buhay. Yung binabanggit mo kanina, bubutasan dapat yung leg. Yes po. Anong ginawa mo? Ang sabi ko po sa doc, kasi pipirma na po ako ng waiver kung ano man mangyari. Pinapipirma siya. So parang wala na po kung sabi ko po, Doc, sorry po, hindi po talaga ako papayag. Kung kukunin na po talaga siya ni Lord,
gusto ko siya buo. Kumbaga wala siyang butas, naharap siya sa Panginoon. Kasi sabi ko nga is, kung talagang kalooban ng Panginoon na kunin na tayo, wala tayong magagawa. Kung kagustuhan niya na po talaga. So parang, dinain ko na lang po sa lahat po sa taas. And ganoon din siya. Prayers po talaga. Ang bigat sa pakiramdam. And yun. Naiyak ako. Sir Jules, sorry kasi naalala ko. Kasi po, ako po yung nandyan palagi sa tabi niya. Every time po na may mangyari sa kanya, nasa bingit siya ng kamatayan. Ako po lagi yung nag-asikaso sa kanya. Pero ang ilakapitan po namin si Lord, naiyak ako. Sa part na to, naiyak ako, Sir Julius, kasi nakita ko siya kung paano siya naghihirap. And sabi ko nga po, yung life ko po sa kanya, yung life ko po na nandun sa COVID cases na yun, inano ko na po sa kanya. Parang binibigay ko na rin po sa kanya talaga lahat. Sabi ko, ano man mangyari, at least sa tabi niya po ako. Kasi kung wala po siguro ako sa tabi niya, baka wala na po siya. Kasi nung time na yon is lahat nung may COVID cases, di ba po, nanghihina ang kalooban. Kaya nagkakaroon, nawawala, ganyan. So sa akin, sabi ko hindi naman po dapat ako papayagan na nasa loob ng hospital. Yun po yung isang pinakausap ko po kay Sen. Kasi sabi niya, Luz, dalhin na si Kinga sa hospital, ganyan-ganyan po. Tapos sabi ko, hindi po ako papayag na wala siyang kasama. Kasi mahina po loob nito kahit kontrabida po to sa pelikula po. Dependent sa'yo. Opo. Pero pag mag-isa lang po talaga siya, hindi niya po kakayanin. Yung kalagayan niya po, hindi po niya kaya. Sinamahan ko siya. Nirisk ko po yung sarili ko para sa kanya. Nagdasal po kami. Kung sabi namin, kung kaloob niya na po yung kunin. Swerte ni Sir King dito sa napangasawa niya na kay Ma'am Luz. Kasi talagang inalagaan siya, talagang true love, no? At hindi lang dahil sa artista siya, may pera siya, medyo kailangan din ng babae. Hindi talagang true love yung pagmamahal talaga nitong babae dito kay Sir. Yan ang mga masarap talaga. Talagang aalagaan ka at sasamahan ka ng habang buhay, no? Sa hirap at sa ginawa. Niya si Daddy, wala naman po kami magagawa. At least nasa Para kanya. na ako ng dahilan. Hanggang sa naisip ko, meron pala akong dalang gamot. Tinanggalan ko po siya ng oxygen. Opo. Tinanggalan ko siya ng oxygen. Sabi ko, yes po, nirisk ko. So yung gamot na sinasabi niya, yun magandang malaman, no? Kasi yun nga lang, medyo Chinese drugs ata yun eh. Yung gamot na ginagamot niya. Ano po talaga, sabi ko, i-take mo to kasi bakit hindi ako nagkaka-COVID? Sabi ko ganyan. Malakas yung ko. Tapos pinatake ko po siya. Siguro 3 beses ko siya pinainom, Sir Julius, nung isang buong araw na yon. Nadala-dala ko yung pero wala po. Kasi bawal po yun sa hospital. Siyempre, hindi ka dapat pakialam. Siyempre mga gamot niya. And bawal yun. Nakialam po talaga ako. Then nung kinagabihan po, nagsuka siya ng plema na malaki na may kasamang blood. Tapos nadumi siya. Then ayun na, parang First time kang dumumi. ayun na po. Gumanda na. Ganun po. Nailabas yung bakterya ng katawan niya, yung mga virus. No, baka naman yan talaga yung iniinom niya, na timingan niya, na yan pala talaga yung panlaban sa COVID, no? Dapat pala nung naka-recover si Sir King, dapat that time nung kasagsaga ng COVID, inireveal niya yun sa doktor, no? Para nasa ganon, yung gamot na yun talaga, yun yung ginagamot nila sa mga may COVID na malala na. Kasi naka-recover to si Sir King, no? So alam naman natin na talagang nanggaling yung COVID na sakit na yan sa China. 'Di ba? Lahat naman alam yan So yung nataon itong gamot na iniinom niya, made in China daw 'yun. Sana pala ni-reveal nila, no? Para nasa ganun marami pang natulungan at naagapan ng buhay na kaysa nawala. Gumaganda na yung condition. Hindi, para lang akong nung normal na ako. Gano'n. Nawala agad. Kinagabihan, parang gano'n. Hindi, umaga na. Umaga na. Siguro is din po yun. Miracle din po ni God yun. Isa din naman. Sabi ko kung wala sila Senator Bong sa likod ko,
patay ako. Yes. Patay ako. Kasi po, lahat po nung... Kasi lahat ng gastusin ko, gamot, lahat sa kanya. Siya lahat ang ano. Sumagot ng lahat ng gastos. Opo, lahat po Lahat ng hospital ko, siya ang laging sumasagot. Bait po talaga si Sen. Mabait po talaga. So, nakalabas ka na ng ospital. Yes. Nagka-COVID ka pa uli? Opo, opo. After 1 year po ulit. Meron na naman. Opo. Ano to? Mas malala pa to? Delta Hindi. po ba? Ito Okay, yung hindi na. Delta COVID Medyo po. light na to. Opo, kasi na-vaccine na po siya nun eh. Vaccinated. Sabay yan eh, COVID at saka ano po eh, yung atake niya. So, dinala ulit siya sa sa heart center. Bali magkasunod po yan. Anong ginawa sa heart center? Pagdating ko sa heart center, Bago yung angioplasty na naman. Opo. doon na lang ako inahitan sa lahat. Ang dami Inahitan niya to. pong hospital nung nangyari. Opo. Tapos pang ilang angioplasty mo na yan? Pangatlo na. Pangatlo, tapos pang ilang stent na nakakabit sa ito? 7. 7. Oo, 7 na 7. All in all. Opo. Okay. Tapos recently, gagaling nyo lang sa ospital, di ba? Opo. Ano naman ang nangyari doon? Eto po. Yung huli. 1 year. Ngayon ulit nangyari. Last Ito year kasi lang. na hospital Last siya, yun week. yung nangyari. Oh, di ba last po? week. Ngayon ulit. Ngayong taon na to. Di 5 days kang sinipon. Parang nililibang mo yung sarili mo kasi nga nagja-jogging, nag-workout tayo. Wow. Tapos, Nagja-jogging pa to? hindi po, sumasama lang po siya sa amin. sumasama lang. Opo, nasa kotse lang siya. Sabi ko, Nandun kaya mo lang ako sa kotse mag-walking. niya. Sabi niya, hindi niya kaya kasi masama na pala yung pakiramdam niya. Hindi niya sinasabi po sa akin. Hindi ko ma-set up yung yung gadget ko. Ang sabi niya, Sabi ko, ba't ganun? tulog po Ang kasi dali-dali ako ko lang i-set up yun. First time ko po time siya, sa dami po nag-iyakan. nangyari sa kanya na 50-50 lahat po nangyari. Pero ito po yung isa na Itong to, ang huli. pinaka, Grabe. na ano po, opo, na Yung anak kong bunso, hindi umiiyak yan eh. ito na po Pero yung ito na po yung, sabi Nung ko nga eh. makita ko, Ano na po, nangitim na po magulgul. siya lahat. Iba na yung kulay. Opo. Tsaka non-stop po yung pagninig niya. Nagko-convulsion na po si Hindi ko na nagtaas maawat. po ang hindi niya na maawat hanggang sa nangingitim. Nag-violet na po lahat. Hindi na po siya makahinga kahit may oxygen. Hanggang sa sabi ko anong gagawin natin, ganyan. Kasi ang totoo po kasi Sir Julius, nahiya na po kasi talaga ako tumawag kay Senator Bong. Kasi every time po ng hospital niya, palaging, syempre, kumbaga sa akin, nahiya po ako kahit nasabihin na love siya or tinutulungan nga po kami. Ang akin naman po ay yung na every year na lang mayroon siyang sakit. Every year parang sinasagot po palagi siya ni Sen. So lahat ng life niya po, si Sen ang nagsusurvive sa kanya sa hospital. And sabi ko, lakasan ko po yung loob ko. Tinawagan ko po siya sa phone ni King. Hindi po kasi siya una sumagot. So ang tinawagan ko po noon si BM. board member. Opo, si paring ate. BM. Opo. And sabi niya, ano nangyari kay Kuya King, ganyan. Sabi ko, emergency po, ambulance. Call na po silang lahat. Hanggang sa tumawag na po si Senator Bong. Sabi niya, anong nangyayari? Umiiyak na po kami lahat. As in, umiiyak na kasi siya nagpapaalam na, wala na. Sabi ko nga sa kanya, Wala na akong naririnig. sabi ko, Sen, wala na pong naririnig si, kasi kinakausap ko po siya ni Sen sa telepono eh. Sabi niya, King, lakasan mo yung loob mo, huwag kang nag-iisip ng mga problema, ganyan. Sabi ni Sen, hindi na po niya naririnig. Sabi ko kay Sen, hindi na po kayo naririnig ni King. Sabi niya, nandito lang ako. Yun yung lagi niyang sabi ni Senator Bong. And yun, sabi niya, dyan na yung ambulance. So, lahat po ng security niya, talagang pumunta po dito para pick up si King. Tapos yung ambulance, magkasunod po eh. Tapos dire-diretso, nung nandito na po yung medic po ba yung tawag Dalawang doon? ambulance. Apo, inano na po siya eh. Wala na pong makuhang oxygen level sa kanya. Yes po. As in, bumagsak Bumagsak na po Bumagsak na. talaga. Kahit naka-oxygen na po siya sa bumagsak na po rin talaga yung niya, yung oxygen niya. Hanggang sa nadala na po namin ng hospital. Ang sabi ng doc, buti daw umabot pa siya ng yung oxygen niya. Siyempre magko-collapse po siya kapag wala na siyang oxygen So yung mind niya, kumbaga baka magkaroon ng problema sa kanya, 'di ba po?
coma to something kapag ganun po yung nangyari. Buti na lang po, naagapan, 10 minutes, 15 minutes, nadala siya. Ganun po yung nangyari. Natatakot ako, baka kasi mamaya, pangatlo niya na po yun na atake eh. And ilang stent na po nung heart niya. Ilang heart attack? Tatlo na po. Tatlo? Opo. Sabi nga po ni Doc Gabriel, ang doktor niya po nag-ano po sa kanya, gumagawa ng heart Tibay niya. daw ako. Grabe daw po yung ano ni King. Ganyan, napakaswerte daw po niya. Napakaswerte daw po niya dahil ang iba Basta daw po talaga basta ay... ako, Manong Julius, ang practice na nangyayari sa akin, pag medyo ano na ako, nag-normal na yung ano ko, nakikipag-usap na ako. Ano lagi mo sinasabi sa kanya? Na lagi kong sinasabi sa kanya na kung gusto niya na po akong pagpahingayin, sabi ko, sige lang po, okay lang. Kaya lang sabi ko, meron pa akong 2 maliit. Sabi ko, kawawa naman yung 2 maliit ko. Kasi lahat ng mga kapatid nakatapos, tapos yung 2. Wala naman, hindi naman kayang ano yun ito yung pag-aaral ng 2 dahil sa City Hall nga. Tapos hindi naman ganun kalakihan ang sweldo niya. So sabi ko, wag naman muna po. Pagkatapos ko makipag-usap sa kanya, yun na. Para lang ako. Naiyak si Sir King, no? Kasi yung sinasabi niya galing sa puso talaga, pakikiusap niya kay Papa God, no? At yun nga, sasabihin ng asawa niya dyan, eh. Lang akong lang ako ng dahilan. Siguro sabi sa akin ng Panginoon, First time ko makita umiyak si Dad. sabi niya siguro na ang ano First niya time. sa akin, First time niya nakita. huwag ko na munang kunin to. Kasi sabi ng problema nito yung 2. Actually, ang pinoproblema ko lang sila. Sabi ko, makatapos lang yung mga anak ko, pwede na ako. Sabi ko, pwede na ako. Pero wag muna ngayon. Kung sakaling kunin man ako, sana nakatapos na yung 2. Napakarami mo ng mga pinagdaanan na kamuntik mamatay ka na, no? Yes. Kamuntik na mawala ka ng buhay. Na, yes. Ano sa tingin mo ang purpose mo sa mundong ito? Anong gustong ng Panginoon na gawin mo sa mga natitirang panahon mo sa mundo? Ang basa ko po, every time kasi na magkakaroon ako ng problema, lagi ko silang pinoproblema ng 3. Kasi naaawa ako sa kanila. Yung mangyayari sa buhay nila kung wala na ako. Kasi sa totoo lang, Manang Julius, pagka nag-collapse ako, hindi niya kayang itaguyod yung 2. Hindi niya makakaya. Tingin ko kaya namang itaguyod, kaso medyo mahihirapan lang. Gawa ng matagal mga artista si Sir King, pero hindi naman talaga siya naging bida. Actually, naging bida pala siya, parang isang movie. Siya yung bida doon, action. Pero hindi naman din kasi ganun nag-boom or nagtuloy-tuloy yung pagiging bida niya. Yung pagiging parang sidekick niya. At siguro nung panahon dati, medyo meron siyang isigolaki rin at may mga pamilya siyang iba. Kaya siguro doon niya naubos yung pera niya sa mga pagpapaaral nga niya sa kanyang mga anak. So salute din doon talaga, no? So kaya ngayon, ganyan ang naiisip niya, natatakot siya dahil may iwan siyang 2 bata na anak niya dito sa kay Ma'am Luz. Kaya siguro medyo nasasabi niya yan na baka hindi kayanin ni Ma'am Luz, pero tingin ko kaya naman at lahat naman na tutulungan naman ni Papa God yan. Tsaka medyo maayos naman yung buhay nila, no? Kaya yan. Unang-una,
yung mga anak ko hindi sanay ng nangihingi yan. Ang ano yan sa sarili nila. Si daddy. Ano. So, ayokong mangyari sa kanila yung magkakaroon sila ng problema kung wala na ako. Kaya gusto ko makatapos sila. Mag-aral sila ng maayos. Saka kagabi talagang sumisigaw yung puso ko kagabi. Although iyak ako ng iyak kagabi. Gabi, iyak ka ng iyak. Bakit? Na umaten po ako ng ng pasalamat. First time ko nakaluhod ulit. Dahil? Nakaluhod. Anong mensahe ang natanggap mo? Parang ang sinabi sa akin, palalakasin kita ulit. Sabi niya, ibabalik ko yung dating ang lakas mo. Parang tumawag siya sa akin, Sir Julius. tuwa ako dahil Nasa labas po kami niya ng mga bata. nakaluhod ka naman ako. Excuse pa. Ang tagal ko po hindi nakakaluhod. At naramdaman mo yung presence ni Lord ng mga oras na. Kagabi na. Kaya pasalamat ko sa kanya. Sabi ko, hindi rin niya ako pinababayaan talagang. Ginaguide na niya ako. Ay. Gusto kong pumanik sa bundok. Yung mga hindi naabot. Yung mga aita. Yung mga hindi naabot ng supply ng Tulong. gusto ko ako mag-supply. Gusto kong Sana mabawi mo pa yung lakas mo na dati. Oo nga po eh. kung niloob ng Panginoon na nanalo ako ngayon, ang purpose ko po talaga yun. Pero kahit naman po na wala po siya sa posisyon, na At kahit na hindi siya umakyat sa bundok, yes po, maaari ka pa naman tumulong. yes po. Yung blessings po na natatanggap po namin galing sa Panginoon, ginagamit man po yung ibang tao para Sinishare makarating po lang. sa amin. Ibinabalik din po namin yun sa iba kasi hindi naman po yun sa amin lang. So ibig sabihin, i-share din po namin yun sa nangangailangan. Ayun po. Okay, ito na yung oras para magpasalamat ka doon sa mga taong tumutulong sa iyo. So, kausapin mo sila, kung nanonood sila ngayon, ano gusto mo sabihin sa mga taong yun? Sa akin, unang-una, dun sa mag-asawa kay Senator Bong at kay Congressman Lani, taos-puso po ako nagpapasalamat sa inyo sa every time na ginagawa nyo sa akin na kayo ang nagiging successor ko pagdating sa mga hospital, yung gamot ko, medisina. Yes. Si Ate Wena, hindi ko makakalimutan yan dahil nung nagka-problema ako sa ospital, talagang ewan ko. Pero salamat sa inyo. Kung wala kayo sa likuran ko, wala kayo sa tabi ko, palagay ko wala na ako. Wala na ako ngayon. Mapalad lang ako sa pinagkaloob kayo ng Panginoon sa akin para ito palang purpose nyo ang alagaan din ako pagdating sa mga karamdaman ko. Kaya sa akin lang, ang taus-pusong pasasalamat lalong-lalo na kay Senator Bong
Sen, alam mo naman yan. Tinext ko sa'yo. Ang haba-haba ng text ko sa'yo. Salamat. Salamat. Nandiyan kayo sa tabi ko. Sa mga nanood sa'yo. Okay, alright. Hanggang dito na lang po muna. Kasi medyo yung sasabihin dyan na konti parang hindi naman din importante, no? So, medyo mahaba na rin po kasi yung video na to. Pero, pasensya na po kayo. Medyo mahaba talaga. Pero I'm sure kung natapos mo itong video na to, madami po tayong nalaman sa buhay ni Sir King Gutierrez. And thank you po sa episode na to ni Sir Julius Babaw. At salamat din po sa lahat ng mga nag-subscribes, nag-like at nanood. God bless you po sa inyo. At ito po muli si Tio Paeng ang nagsasabing, life is short, be happy, and world peace. Maraming salamat po.